Hello po, magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic tungkol po sa kalooban ng Diyos. Ayan po ang ating topic, yung kalooban po ng Diyos, kung ano po yun. Marami po kasing tao hindi po alam kung ano po yung kalooban ng Diyos. Kaya yun po yung ating topic. Ang kalooban po ng Diyos yung sumunod po tayo sa kanyang utos. Ang kalooban niya, yung hindi po tayo dapat magkasala. Yun po yung kalooban niya. Yun po ang topic natin. Ayaw po ng Diyos na tayo magkasala. Ayun po yung kalooban niya. Yun na rin yung kanyang pagsubok, yung mga utos. Ang kalooban po kasi ng Diyos, yung sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Gaya po ng ginawa ng Panginoong Yesus. Sumunod po siya sa utos ng Ama. Yun po yung kalooban. Nagbibigay po siya ng halimbawa para siya yung tularan ng tao. Yun po, yung sumunod siya sa utos, so yun. Wala pong taong hindi nagkakasala, sabi po sa banal na kasulatan. Pero ang gusto ng Diyos, yung sumusunod po tayo sa utos, yung hindi po natin sinasadya yung kasalanan. Yun po yun. Saka kahit na magkasala naman tayo, meron tayong tagapamagitan sa Ama, ang Panginoong Yesus. Siya po yung ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ang gusto lang po ng Diyos kasi yung sumunod tayo sa Kanya, hindi tayo nagkakasala, meron po tayong takot sa Kanya. Ganun po. Kasi kung tayo nagkakasala, sinasadya natin, wala po tayong takot sa Diyos noon. Ganun po. Kaya ang kalooban po ng Diyos, yun po yung tuturo ko sa inyo. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung sumunod po tayo sa Kanyang utos. Pero kahit magkasala tayo, dahil mahina ang tao, walang taong hindi nagkakasala, ang Panginoong Yesus po yung ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ang magtatagumpay, sino magtatagumpay sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Yun po yung ating paksa, ating topic. Ganun po, basta sumunod lang po tayo. Ang Panginoong Yesus po ang tagapamagitan natin sa kasalanan. Yun po ang kalooban ng Diyos, sumunod po tayo sa utos. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, sumunod siya sa utos. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Mateo 5:17-19. Sumunod siya sa utos ang Panginoong Yesus. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Kahit magkasala tayo, okay lang po yun. Huwag lang po nating sasadyain. Ang Panginoong Yesus po ang tutubos sa ating mga kasalanan. Ito po sa 5:17 ni Mateo hanggang 19. Ginanap ng Panginoong Yesus yung utos eh. Yung utos, may utos sa kanya na siya ay papatayin, gano'n. Tapos, pero ginanap niya pa rin yung utos para ang sumampalataya sa kanya, siya yan yung tutubos. Ayun po. Ito po sa Mateo 5:17 hanggang 19 patuloy. Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. O yun, ginanap niya yung utos ng Panginoong Yesus para sa atin. Kaya sasampalataya na lang tayo sa Panginoong Yesus. Pero bawal pong sumuway din sa utos. Kailangan hindi po tayo sumusuway sa utos. Dapat sumusunod po tayo sa utos. Di bali magkasala po, wag lang pong sadya. Okay po sa Diyos yun. Pinatatawad niya po yun. Ganun po, patuloy ko po. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalit-liit ang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Tatapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. O yun, dakila sa kaharian ng langit, yung tumutupad ng utos. Ganun po, dapat sumusunod po sa utos, yung po talaga kalooban ng Diyos, ng Ama. Kasi maraming hindi alam kung ano yung kalooban ng Diyos eh. Gaya ng Panginoong Yesus, sinunod niya yung utos ng Ama sa Kanya, nagbigay siyang halimbawa. Bagamat siya'y anak ng Diyos,
Diyos siya, nagbigay lang siya ng halimbawa para tularan ng tao. Sumunod tayo sa kanyang utos, sa kanyang mga akbang, sabi sa banal na kasulatan. Ayun po yung kalooban ng Diyos, sumupad siya sa utos. Gaya po rito sa mababasa sa Hebreo G5 ng Hebreo hanggang 7. Lumupad siya sa utos ng Ama. Ginanap niya yung utos. Ito po sa Hebreo, Kabanatay 5, patuloy. Hanggang 7. Kahit pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan na hindi ka nalugod. Na magkagayon, sinabi ko, narito, ako'y pumaparito sa bulumbo ng aklat, nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. O yun po, yung kalooban ng Diyos, yung pagsunod sa utos. Yun po yung dapat gawin ng tao, sumunod sa kalooban. Huwag lang po natin sasadyain yung kasalanan, okay po yun, basta sumunod po tayo sa utos. Kasi yung ang sumunod sa utos, sila po yung talagang tagalangit, yung sumunod sa kalooban. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sabi po sa Mateo 21. Yun po yung mga tagalangit talaga, yung mga sakdal, yung mga matuwid, sila po yung maliligtas na una, yung mga gumawa ng kalooban. Sabi nga huwag niyong ibigin ng sanlibutan, ang mga bagay ng sanlibutan. Sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang nasa sanlibutan ay ang mga masamang pita ng laman at pita ng mata at ang kapaluluan sa buhay. Ngunit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. Yun po yung maliligtas talaga, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo. Yung sabi sa, naman, sa unang 2:15, Kabanatay 15. Yung kalooban, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun po yung mananahan magpakailanman. Ibig sabihin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po sa unang 1:2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. Mananahan magpakailanman, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Isabihin, maliligtas po yun, mananahan ka. Mabubuhay ka ng forever. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung sumunod po tayo sa utos. Ayun po. Basta utos, yun po yung talagang kalooban ng Diyos. Sabi niya, huwag kang makiapid, huwag kang mangalunya. Ito rin po ang mababasa sa Thessalonica, yung kalooban ng Diyos. Yung makiiwas tayo sa sa pakikiapid, ganun. Ito po sa Thessalonica rin. Sabi rito, yung kalooban ng Diyos. Sa unang Thessalonica 4, ang Kabanatay 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatigbagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo magsiilag sa pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpakabanal at kapurihan. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung di tayo nakikiapid, masiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik na mga asawa, ganun. Ganun po, yun po yung kalooban ng Diyos, yung sumusunod sa utos. Yun po, ayaw po kasi ng Diyos na tayo ay magkasala. Sa pagsubok din ng Diyos, yung kanyang mga utos, pagsubok niya po yun. Ang Panginoon, Jesus, nagbigay siya ng halimbawa, sumunod siya sa utos. Ito po sa Galatia, sa Galatia 4:5.
sa Galatia 4:4-5. Ito po yung gumanap, sinunod niya po yung utos, yung Panginoong Yesus. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung pagsunod po sa lahat ng mga utos niya. At saka yung pagsunod po sa lahat ng mga utos niya, yun din po yung kanyang pagsubok, kung susunod ka ba o hindi. Gaya ni Abraham, inutusan siya kung susunod ba siya o hindi. Yung hinain niya yung anak niyang si Isaac sa dambana. Ganun po. Ganun po yung pagsubok ng Diyos, yung gusto mo, yun ang pagsubok ng Diyos. Halimbawa, gusto mong yumaman, gusto mo ng mga babae, lalaki, yun ang pagsubok ng Diyos kung susunod ka ba sa kanyang utos o hindi. Yung ibig ng tao, yung gusto ng tao, yun po yung pagsubok ng Diyos. Yung mga gusto ng tao, yun naman yung ayaw ng Diyos. Ganun po yun. Yun po yung mga pagsubok ng Diyos, yung kaya nga ganun po, ito po sa Galatia 4:5. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ay pinanganak ng isang babae. Pinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. O yun, yung mga nasa ilalim ng kautusan, yun po yung mga tinubos ng Panginoong Yesus, yung sumusunod po sa utos. O yun po, sumunod siya sa utos, yung Panginoong Yesus, sa kalooban ng Ama. Yun po yung kalooban ng Ama, kasi maraming tao hindi alam kung ano yung kalooban ng Diyos, ng Ama. Basahin ko po sa inyo muli dito po sa Galatia 4:4-5. Tatapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. O yun, pinanganak siya sa ilalim ng kautusan, sumunod siya sa utos upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. O yun, yung mga tinutubos ng Panginoong Yesus, yung mga nasa ilalim ng kautusan. Yun po yung na kay Kristo, yung nasa ilalim ng kautusan, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Yun po yung nasa Panginoong Yesus. And dito pa rin po sa Roma, meron po rin tayo rito mababasa sa Roma, na ginanap ng Panginoong yung Jesus yung utos para sa atin, tapos matubos niya tayo. Basta sumunod lang tayo sa Panginoong Yesus, kahit magkasala tayo, pero yung dapat yung kasalanan hindi sinasadya, okay lang po yun sa Diyos. Kasi ang kasalanan po kasi yung inisip mo ba, tinangka mo ba, yun ang kasalanan. Yung sinasadya. Ang sinasadyang kasalanan, halimbawa, alam mo na yung utos, inisip mo pa, o yun po yung sadyang kasalanan. Yung mga iniisip. Pero yung nagkasala ka, hindi mo alam, okay lang po yun, tinutubos ng Panginoong Yesus yun. Ito po sa Roma 8:3-4, sumunod ang Panginoong Yesus sa utos. Ito po, Roma 8, Kabanatay 3:4. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay natulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yun, yung mga tinubos yung nasa Espiritu. Yun po. Kasi binanap ng Panginoong Yesus yung utos, o yun, para matubos niya yung mga nasa ilalim ng kautusan. Yun po yun, yung mga nasa ilalim ng kautusan. Yung mga tinubos. Hindi po yung tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, ikaw yung tinubos, maling aral po yun. Yung mga tinubos ng Panginoong Yesus, ng dugo niya, yung nasa ilalim ng kautusan, yung mga kaibigan niya na sumusunod na sa utos. Ayun po. God bless po. Sana naintindihan nyo. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung sumunod po tayo sa mga utos niya. Yung magkaroon tayo ng takot sa Kanya, ganun. Ito po sa Deuteronomio 5:19, yung meron tayong takot sa Kanya. Sabi po rito sa Deuteronomio 5,
19. Sumusunod tayo sa utos niya. Deuteronomio 5:29. 29 pala to sa Deuteronomio, ang 5, ang kabanata ay 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila pati ng kanilang mga anak magpakailanman. O yun po, yung ingatan natin yung utos ng Diyos, ng Ama. Basahin ko po sa inyo muli dito sa Deuteronomio 5, ang kabanata 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. O yun po, yung kalooban ng Diyos, yung sumunod tayo sa kanyang utos, yung meron po tayong takot sa kanya. Kasi kung hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos, wala po tayong takot sa kanya, sabi ng banal na kasulatan. Ayun po yung pagsubok ng Diyos, yung kanyang mga utos. Dapat sumusunod po tayo para alam ng Diyos, meron tayong takot sa kanya. Ang pagsubok ng Diyos, yung kanyang mga utos, yan po yun. Basta sumunod lang po tayo sa utos niya. Marami po kasing, ayaw po kasi ng Diyos na tayo yung magkasala dahil marami po ritong nakasulat na ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Ito, basahin ko po ito sa inyo sa Genesis 20:6. Ay na rin po yung pagsubok ng Diyos, yung utos, yung masunod mo yung utos. Ito po yung istorya nung kay Abraham at saka kay Abimelech. Nung binigay niya yung asawa niya sa hari, ito po sa kay Abimelech. At sinabi dito po sa Genesis 20:6, at sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito. Hinadlangan din naman kita sa pagkakasala laban sa akin. Kaya't hindi ko pinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ayun o. Ibinigay niya kasi yung asawa ni Abraham sa may hari Kaya hinadlangan siya ng Diyos para wag siyang magkasala. Ito po. Basahin ko sa inyong buo dito sa may 20 ng Genesis 1-6. At mula roon naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng timugan at tumaan sa pagitan ng Kades at Sur at siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sarah. Datapwat naparoon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi. At sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay dilit ibang isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatay mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid, at si Sarah man ay nagsabi, siya'y aking kapatid, sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay. At ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito. Hinadlangan din naman kita sa pagkakasala laban sa akin, kahit hindi ko pinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ayun po, ayaw ng Diyos na tayo magkasala Sabi rito sa Genesis. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung ayaw niya tayo magkasala. Dapat sumunod tayo sa utos. Pero wala pong taong din nagkakasala dahil
Ganun po. Ito pa, ang kalooban din po ng Diyos, yung nandito po sa, yung manampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Kalooban din ng Diyos po yun. Basta utos niya, kalooban po ng Diyos dun. Diyos yun. Yun din po yung kanyang pagsubok, yung utos kung susunod ka ba o hindi. Sabi po sa banal na kasulatan. Ito po sa ito po sa 1:12 hanggang 13. Datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan, ng mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. O yun, yung kalooban ng Diyos din, yung sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus.